panonood sa inyo. Madalas ka bang umawit? Anong mga awitin naman ang inaawit mo? Saan ka madalas umawit? Nako, pasensya ka na ha, ang dami kong tanong. Basta kasi musika ang pinag-uusapan, talaga namang interesado ako. Sa dinami-dami ng mga awitin na meron tayo ngayon, pinakagusto ko ang mga awiting para sa Diyos. Puno ng mensahe. At ang himig, tiyak ako na ang mga awiting ito ay magdadala sa atin papalapit sa Diyos. Kaibigan, ikaw, anong hilig mo? Kahit ano pa yan, nais ko lang ibahagi sa iyo na magkaroon din tayo ng panahon na alamin ang mga awiting para sa Diyos. Sa tuwing ikaw ay may mga pinagdaraanan, ang mga awiting para sa Kanya ay siguradong magbibigay inspirasyon para sa iyo. Sa tuwing ikaw ay masaya, nais din ng Diyos na umawit ng masaya kasama ka. Sa tuwing gusto mong magbigay payo at aral sa iba, makapipili ka ng mga awiting kaloob ng Diyos upang magbigay mensahe. Ang bawat awiting nagbibigay puri sa Kanya ay tiyak ko, pinahintulot niya para sa bawat isa sa atin. Kaya hayaan niyo kami na magbahagi ng mga ito sa iyo. So just stick around at sinisigurado ko sa iyo na hindi lamang kayo pagpapalain sa mensahe ng awitin na inyong maririnig, kundi ganun din sa mga inspirasyon na ibabahagi sa atin ng ating panauhin. So be inspired, listen and be blessed with songs and stories that can change lives, because this might change yours. Music for His glory. Si Rufy ay isang kabataan na namulat sa isang pamilyang mahilig sa musika. Tunghayan natin ang kanyang karanasan at kung papaanong ang kanyang talentong kaloob ay nagamit sa paglilingkod sa kanya. Basta ang naalala ko lang is ever since bata ako, yung mom ko, nung pinapanganak in the process of, birth, yung mother ko was playing classical music, tapos mga religious music. So, paglabas ko, parang nasa puso ko na siya na hindi siya mahirap tanggapin yung music na kahit lahat silang pinapakinggan nila, parang Britney Spears ng bata ako, or di kaya like mga Backstreet Boys, gano'n. Yung pinakikinggan ko is I'm not ashamed to listen to classical music kahit walang ibang nakikinig, and religious music. So, it's inside me na kinakanta ko siya, or di kaya pinakikinggan ko siya palagi kahit minsan hindi ka accepted sa mga, sa mga social groups. So, nangyari minsan, isolated. Tapos, habang na-isolate ako, mas lalong nagiging passionate ako sa music. So, parang gano'n. Kung tutuusin, hindi ko naiintindihan yung music talaga. Yung mommy ko, trying hard talaga siya na i-explain sa akin kung paano yung music, yung mga 3/4, 4/4, yung mga technicalities sa music. Tsaka yung pagpipiano, kapag hindi ko naiintindihan, pinapalo niya yung kamay ko. And, dumating actually sa point na hindi ko gustong i-pursue, kumbaga, yung tinuturo niya sa akin sa music. Nag-stop ako for a while sa piano. Nagpatuloy lang ako kumanta, pero I think hindi ko siya pagtutuunan talaga ng pansin kung hindi ko nakita yung sarili ko as playing that role sa church. So, masasabi ko na kaya ako nag-strive na mag-excel sa music is dahil sa church. Nakikita ko yung mga friends ko and family na kumakanta sila, tapos mas nagugustuhan kong magkaroon ng part sa church kasi parang sa akin lang, ang Christianity sa akin is hindi siya parang uupo ka lang eh. Kasi pag na-experience mo yung love ni God, parang you want to do more.
So, nailabas ko siya sa music and then I started to play the piano kahit wala akong alam, napapagalitan pa minsan kasi puro mali. Tapos habang nagtatagal, ako na yung tinatawag kasi wala nang ibang pianist. Tapos, hindi ko ma-imagine kung paano nangyari yun. Pero God made ways na mag-excel sa music. Hindi ko siya hinihingi, pero binigay niya sa akin, which is I'm very thankful for. Yan. Nung college ako, yan ang kumbaga, pinaka-fruitful, so far, pinaka-fruitful na experience ko talaga sa music. Kasi na-affiliate ako sa ibang mga school, like say for example, Adventist University of the Philippines. Yung conductor nila doon right now sa PIC Orchestra or sa Philippine International Church Orchestra is a good friend of ours, family friend siya from Suzuki. Ngayon, si Armand is, ini-invite na kami from Pasay, pupunta kami ng AUP, although medyo 2 hours travel siya minsan, tapos medyo hassle siya. Nakita naman niya na maganda yung magiging experience pag nagsama-sama kami. So at first, jamming lang. Tapos tumutugtog na kami sa church. Tapos besides yon, yung teacher ko sa Manila Adventist Medical Center, sa theology yun, si Pastor Lagabon, in-invite niya ako na gumawa daw kami ng parang ensemble tsaka orchestra kasi nakita niya tumutugtog kami sa church. So, ever since nangyari yun, puro concert na kahit nursing ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit puro music na lang yung ginagawa ko. So, minsan magka-choir ako, minsan magko-conduct dito, minsan magfo-flute dito, ganito, ganyan. Until dumating sa point na napapractice ko siya palagi na mas lalo na ako nakagawa ng music, nakakapag-arrange, tsaka nakagawa ko ng sarili kong lyrics tsaka music na song. Napadpad din ako sa Philippine Women's University para mag-aral ng classical guitar. Tsaka maliban doon, maraming invitations na napunta kami sa PhilAm, sa UN, para tumugtog din doon, tsaka marami pang iba. Well, actually, oo, merong part ng life na gusto kong mag-give up sa music kasi masyadong marami akong interests and gusto ng parents kong medyo bawasan para makapag-focus ako. Kasi alam mo naman mga magulang natin, gusto nila yung dapat sa atin na talagang makita nilang mag-excel tayo, magsasucceed. Pero dahil nakita nilang masyado akong maraming gusto, sabi nila, anong gusto mo bang tapusin talaga? Kasi baka wala ka nang matapos. And naisip ko din, parang masyado ako naghahabol na parang nakakapagod din siya minsan na parang palagi kasi sinasabihin na ito na lang yung gawin mo, ito na lang, mamaya na yan. May oras ka pa para dyan paglaki mo, pag may trabaho ka na. So, sabi ko sa sarili ko na kahit gusto kong mag-give up, hindi siya magiging balakid na yung pag-iisip na yun, kumbaga, hindi ko hahayaan yung sarili ko na sundin ko yung pag-iisip ko na yun. Kasi alam ko binigay ito sa akin ng Panginoon. And alam ko na meron siyang mga plano para sa akin na kahit hindi ko nakikita ngayon, yung big picture, alam kong all things work for good for them that love the Lord. Well, ang music para sa akin, malaki na tulong niya. Kasi nung bata pa ako, wala ako exactly friends. Medyo nilalayuan ako ng mga tao noon ng panahon. So, parang naging language ko siya. Parang language na kapag may hindi ako masabi, doon ko dinadaan eh. So, malalaman mo masaya ako kapag nasa pagkakanta, malalaman mo malungkot din ako kapag nasa kanta. O minsan kahit sa pagtugtog, malaking therapy siya sa akin kung tutuusin kasi dumadating sa point na minsan magpe-pray ka pero hindi mo alam kung ano yung ipapanalangin mo, pero deep down alam mong malaki yung emotion na nasa iyo eh. And ayun, ang music para sa akin is pamamaraan na makausap ang mga tao na or makapag-connect sa ibang tao at sa Panginoon. Kahit medyo hindi mo na kailangan sabihin eh. And yung mga hindi mo masabi, doon ko siya nailalabas. Tapos
malalaman ko na lang maya-maya may lalapit sa akin na na-bless daw siya sa music ko. Dumating sa point kasi na marami akong interests and isa sa mga yan is poetry. Medyo may kumbaga sinasabi nilang emo ako noon na parang nasa isang tabi ka lang, may sarili kang mundo, parang gano'n. Pero in a good way naman. Madalas kasi nagbabasa lang ako ng libro, tapos nakaka-relate ako minsan din sa mga inspirational books and mga ganung bagay. And dumating sa point na natuto akong magsulat ng poetry na hindi ako nahihiya sa sinusulat ko. Dumating sa point ng mga bandang 2008, siguro mga second year college ako noon, natuto ako magsulat ng music na kumbaga galing siya talaga sa puso, na hindi ko siya kailangang isipin para gawin, talagang lumabas lang siya. Yung unang song na ginawa ko, ito yun ito yung unang song na nagawa ko bandang 2008. Isa siya sa mga tipo ng song na lumalabas lang, na tipong sumakto lang siya dun sa sitwasyon ko, tapos napagmuni-munihan ko siya, tapos lumabas lang siya, yung words, tsaka yung music na nasa utak ko. Tapos natapos ko siya ng mga isang araw, tapos kong gumawa ng song na ganun. And although yung song na ginawa ko ngayon, yung I Am With Thee, is nanggaling siya sa King James Version, especially yung first stanza. Pagdating dun sa second stanza ng song kasi, parang yun yung interpretation ko doon sa verse na yan. Kumbaga yun yung naging experience ko sa Panginoon. Especially yung bandang last part na when you feel you're alone and your tears start to flow, just remember these words, I am with thee. So, siguro yun yung pinaka-favorite ko na part na yun. Although, medyo mataas siya, pero sige, try kong iparinig sa inyo. Sana medyo maintindihan niyo yung feeling ng song na yun. When you feel you're alone and your tears start to flow, just remember these words, I am with thee. And yes, kapag nabuhay ka pag dumating ka sa point ng buhay mo na lahat ng taong ini-expect mo nandun, lahat ng friends or family in-expect mong i-support ka sa oras na yun, tapos wala sila. Wala kang ibang makilingan na bagay or tao. And kilala mo yung Panginoon at bigla kang napaluhod sa Kanya, tapos lahat ng sama ng loob mo nilabas mo sa Kanya, lahat ng takot mo, lahat ng experiences na yun. Pag dumating talaga sa lowest point na yun, tapos yung words na yun talaga yung tumatak sa utak ko na kahit iwanan ka na ng buong mundo, nandiyan pa rin yung Panginoon sa tabi mo. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God, and I will strengthen you whenever you fall. My child, worry not, I'll be there for you.
and I will help thee. Yea, I will uphold thee with my hand. And when your heart feels weary and torn, my child, I promise you, I'll be here with you. When you feel you're alone and your tears start to flow, just remember these words.